Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Binibining Charis Sumaya, ang tagapagturo sa ating aralin ngayon. Panibagong araw at panibagong aralin ang ating tatalakayin ngayong araw. Ito ay patungkol sa polysemy at homophone. Sa araling ito ay ating matutuhan kung ano ang pinagkaiba ng polysemy at homophone. Bago natin tukuyin ang pinagkaiba ng polysemy at homophone, ay atin munang tukuyin kung ano nga ba ang polysemy at homophone. Ano nga ba ang polysemy? Ang polysemy, ayon kay pagkalinawan noong taong 2004, ang polysemy ay mga salita na may dalawa o higit pang kahulugan na magkaugnay. Ano ang ibig sabihin nito? Narito ang mga halimbawa. Isa sa mga halimbawang salita nito ay ang salitang tubo o tubo. Marami tayong maiugnay na mga kahulugan ng salitang ito. Halimbawa na lamang ng usbong, prophet, at sugarcane. Isa sa mga halimbawang pangungusap nito ay may mga bagong tubo na ang mga halaman. Malaki ang tubo o ganansya niya sa pagtitinda ng mga isda o gulay. At ito ay isang uri ng halaman. Pangalawa sa ating halimbawa ay ang salitang mahal. Meron tayong dalawang kahulugan na maiuugnay nito. Una, mahal. Paggiliw, pag-ibig. Sino ba ang mahal mo? Sino nga ba ang mahal ko? Pangalawang kahulugan na maiuugnay natin ay expensive. Mahal ang iyong relong Rolex. Iyon ang mga halimbawa ng polysemy. Sana ay mas napalinaw ang iyong pagkaintindi kung ano ito. Ngayon ay dumako naman tayo sa homophone. Ano nga ba ang homophone? Ang homophone, ayon kay pagkalinawan et al. Noong taong 2004, ang homophone ay mga salitang pareho ang anyo, tunog, subalit magkaiba ang kanilang kahulugan. Unang-una sa halimbawa ay ang salitang lobo. Meron tayong dalawang kahulugan na maiugnay nito. Unang-una ay ang balon at wolf, na kung iugnay natin sa pangungusap ay umiyak ang bata dahil pumutok ang kanyang lobo. Mabangis na hayop ang lobo. Pangalawa sa ating halimbawa ay ang salitang talon. Meron din tayong dalawang kahulugan na maiugnay nito, na kung iugnay natin sa pangungusap ay matatagpuan sa lungsod Ilihan ang talon ng Maria Cristina. Tumalon siya mula sa ika-6 na palapag ng kanilang gusali. Ang dalawang halimbawa nito ay ang waterfalls at jump. Ngayon at natapos na nating talakayin kung ano ang polysemy at homophone, ay sigurado ako na alam mo na kung ano ang pinagkaiba ng mga ito. Kung ating mapapansin, ang polysemy ay pareho ito ng pagbaybay, magkaiba ang kahulugan, ngunit magkaiba ang pagbigkas nito o ang kanilang tunog. Samantalang sa homophone naman, pareho rin ang pagbaybay, magkaiba ang kahulugan, ngunit pareho pa rin ang paraan ng pagbigkas o ang tunog nito. Matapos nating talakayin ang mga iyon, ay mahalagang isipin natin na bagamat katotohanan na bawat isa ay may katangiang tangi sa pagpapahayag ng kanilang sarili, nararapat na tandaang ang pagpapahayag ay iayon sa lipunang gagalawan. Upang tayo ay matanggap ng lipunang ginagalawan, ay pagkaisipin na respeto ang pinaiiral upang magkaunawaan anuman ang kultura, edukasyon, o paniniwala. Muli, ito si Binibining Charis Sumaya, ang iyong tagapagturo sa araling ito. Magandang araw sa inyong lahat!